Hello mga ka-teammates! Isa na namang malusog na araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. Ngayon, ating pag-uusapan ang iba't ibang klase ng sugat, kung paano ito linisin at alagaan, at kung ano ang pinakamagandang solusyon para sa paglinis ng sugat na pwede ninyong gawin sa bahay para makatipid. Sabi natin, tipid pero kasing bisa pa rin dapat ng mga commercially prepared na mga wound solutions sa panghugas. So alam natin ng isa sa pinakamahirap na gamutin at sabihin na rin nating pinakamagastos na ginagamot ay mga sugat. Hindi lang sa mahal ang mga gamit natin sa pag-alaga ng mga sugat, kundi minsan napakatagal pa nilang gumaling. Hindi lang araw, kundi linggo, pwedeng buwan at minsan nga inaabot pa ng taon. Kaya tara mga ka-teammates at samahan niyo ako at ating pag-uusapan ang mga iba't ibang pwede nating magamit na panglinis sa sugat na hindi naman susugatan ang ating bulsa. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan muna ang mga iba't ibang klase ng sugat. May dalawang main categories kasi tayo ng sugat. Yung isa, tinatawag nating clean wounds at yung isa ay dirty wounds. So pag sinabi nating clean wounds, ito yung mga sugat na malinis at walang impeksyon. Ang mga halimbawa nito, yung mga minor cuts na nasugatan sa pamamagitan ng malilinis na mga bagay-bagay o ang pinakamagandang halimbawa dito yung mga surgical incisions. Ito yung mga sugat na ginagawa ng mga serohano tuwing nag-oopera. So ito yung mga tinatawag nating surgical incisions at ito ay consider na malinis na sugat or clean wound. Ang mga dirty wounds naman ay yung mga sugat na kontaminado ng dumi or bakterya tulad ng mga sugat mula sa aksidente, yung nahiwa ng maduming kutsilyo, gunting, bubog, tusok, napako at marami pang iba. Ngayon, maliban sa clean at dirty wound, mabuti din kung suriin natin kung itong sugat na ito ay simple ba o mababaw o superficial lang ba ito or pwedeng malalim or complicated yung sugat na yan. So ang simple or superficial wounds ay yung mga sugat na nasa ibabaw lang ng balat like yung mga minor cuts or yung mga nakalmot, abrasions or yung mga mabababaw lang na gasgas. Ang deep or complicated wounds naman ay mas malalim, possibly affecting nakaabot na yan sa muscle, pwede hanggang litid at pati doon sa buto. It can even reach up to the level ng mga bones natin. So lastly, meron din tayong tinatawag na non-healing wounds. Ito yung mga sugat na hindi gumagaling kahit matagal na. These are often due to the underlying medical conditions tulad ng diabetes or poor circulation. So yung mga nababaraduhan ng mga ugat, yung mga matataas ng mga blood sugar. So ito yung mga halimbawa. So ngayon, pag-usapan naman natin kung paano lilinisin at alagaan ang mga sugat lalo na sa mga complicated at non-healing or matagal na gumaling na sugat. Una, kinakailangan nyong ihanda itong mga sumusunod na gamit. Number 1, yung sterilized na gasa o tela at tuwalya. Pag walang gasa, maaring gumamit ng panyo, pwede yung sando, pwede yung bimpo, o kaya kahit anumang napaglumaang damit. Lalabahan lang po yan na maigi at ibabad sa tubig or ikukula. At yung tubig na yon may kasamang bleach or yung familiar sa inyo yung Zonrox o kaya naman yung Lysol. So dapat may kasamang bleach or Lysol yung ating mga pambanlaw or pambababaran. So patuyuin sa araw at panatilihing malinis ang lugar na pinagsabitan at hindi nahahawakan o napupuntahan ng mga alagang hayop o kaya hindi dinadapuan ng mga langaw. So pag natuyo na, plantsahin po ninyo ng maigi bago gamitin. Okay? So ito yung magandang alternative kung sakali mang wala kayong gasa na available. Ang pangalawang kailangan nyo po ay plaster. Meron din tayong iba't ibang klase nito. Merong papel na plaster, merong cloth type or tela, meron ding mga plastic. Maging mapili lang sa paggamit nito kasi may mga iba na allergic sa mga plaster. Meron ding namang nabibiling mga hypoallergenic na plaster katulad ng Micropore. Ito yung brand name ng paper na plaster. Ingatan din ang pagdikit kasi minsan nagpupunit o nagpapaltos yung ibabaw ng balat. So either allergic sa plaster o masyadong mahigpit ang pagdikit. So iwasan nyo nga pala ang paglagay ng plaster na paikot sa parte ng mga katawan katulad ng braso, yung kamay, daliri, pati na yung binti, yung paa, yung leeg, yung dibdib para maiwasan natin yung pagkasakal ng mga ito. So pag nasakal kasi, mawawalan ng daloy ng dugo. So pag ang paglagay mo ng plaster paikot na gano'n,
ganon, masasakal siyang ganon. So mawawalan ng daloy ng dugo at maaring mangitim yung dulo dahil sa pagpigil ng daloy ng dugo. So dapat parang C-shape lang siya. Meron kang space na hindi nagsasalubong yung plaster pag naglalagay ka doon. So pangatlo yung band-aids o tela na pantali kung sakaling allergy ka sa plaster. So imbes na dinidikit, tinatalian lang siya. Ang pang-apat ay yung mga gamot na panlinis o yung mga antiseptic katulad ng hydrogen peroxide o yung mas kilalang tawag ay agua oxygenada. Pwede din yung povidone iodine or yung betadine at mga antibacterial cream. So ang sunod ay yung solution ng panghugas at pangbanlaw doon sa mga sugat. Maaari din maghanda ng isang splint o pangsuporta kung kinakailangan para sa mga baling buto o sugat na dapat hindi mabinat o magalaw. So for example, kunyari may bali ka, dapat maglalagay ka ng splint. So dapat meron ka ding naka-ready kung ganun yung sitwasyon. Ang sunod ay gloves para mapanatiling malinis yung sugat at maprotektahan ka rin. Pero kung wala, magsabon lang po ng kamay at kinakailangang linisin at lagyan ng alcohol. And then dapat meron kang sabon, meron kang malinis na tubig, at syempre, alcohol para pang-final na pang-disinfect. Ngayon, pag-usapan naman natin ang paglinis. Para sa simple or superficial wounds, ganito lang po ang paraan ng paglinis. Una, hugasan ang sugat gamit ng malinis na tubig at sabon. Make it gentle lang para hindi ma-irritate yung sugat. Anyway, mabababaw lang naman yan. Then, after washing, patuyuin niyo po gamit ng clean towel or yung gauze na pinahanda ko sa inyo kanina. Pwede ring tuwalya o tela na malilinis. And then, kung meron po kayong mga antiseptic solutions, katulad nga ng hydrogen peroxide, betadine, or povidone iodine, o mga antimicrobial cream, para maiwasan ang infeksyon, pwede nyo pong ilagay doon sa ibabaw ng sugat. Pagkatapos, pwede nyo pong takpan ng sterile band-aids or adhesive band-aids para protektado yung sugat at hindi malagyan ng dumi. And then, kung tatanungin nyo, gaano ba kadalas ang paglinis ng sugat? At least, linisin po ang sugat at palitan yung band-aids at least once a day or kapag nadumihan ito. So, kunyari, mabilis madumihan, wag mo naman antayin na buong one day. Palitan mo kaagad. Katulad ng mga areas, kunyari may sugat, yung mga bagong tuli, so nilalagyan nyo ng band-aids, tapos naihian niya, wala pang isang araw, palitan nyo na. Wag nyo na antayin yung isang araw. Pero kung malinis naman, wala naman, hindi siya nadumihan, advisable, you have to change dressing once a day. So, para naman sa deeper or complicated wounds, same step pa rin po. Una, hugasan muna ang sugat gamit ang malinis na tubig at sabon. And then patuyuin nyo ulit and gently gamitan ng sterile gauze para matakpan at free siya sa mga external na sources ng dumi. So pag mayroong bleeding, you just apply pressure with a clean cloth or gauze hanggang tumigil ang pagdudugo. So ipitin nyo lang na gano'n. Pag hindi pa rin tumigil ang pagdudugo after 15 minutes na dinidiin ninyo, pwede nyong ulitin ulit. Ibalik nyo another 15 minutes. Pagkatapos nito, pag hindi pa rin tumigil yung pagdudugo, mas maganda kung tumakbo na po kayo sa pinakamalapit na ospital para humingi ng tulong. And then pagkatapos nun, pwede rin maglagay ng antiseptic solution again, yung hydrogen peroxide, yung betadine, and then cover the wound with sterile dressing. Ang sunod doon is, dapat tandaan, linisin pa rin ang sugat at palitan yung dressing at least once a day or every time na madudumihan yung dressing na yon or yung nilagay yung tapa. So, it is important na magpatingin sa doktor if the wound is deep or complicated to avoid serious infection. So, huwag niyong sarilinin, humingi po kayo ng tulong. Importante pa rin ang pagpunta sa doktor, lalo na kung malalim or infected or complicated ang inyong mga sugat. At mahalaga na pumili po tayo ng tamang cleaning solution para sa pag-alaga ng sugat. Siguraduhin sundin ang tamang pamamaraan ng paglinis at kumonsulta palagi sa inyong mga healthcare professionals o mga doktor para sa mga specific na pangangailangan mo. Kasi ang bawat tao po ay hindi magkakaparehas. Ang bawat individual ay may sariling pangangailangan na kinakailangan nating intindihin at i-tailor fit. Remember, proper wound care is the key to ensuring your health and recovery. Sana marami kayong natutunan sa video na ito, and if you like this video, please subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. And pwede nyo rin pong panoorin yung mga iba nating content, Baka meron din kayong matutunan dito. So until next time mga ka-teammates, please stay safe, stay healthy. I love you. Bye!